ang tanong ko rin, pwede mo mag-desire? Yes, I think so! Delight in the Lord gives the desires of your heart. Desire to be an apostle. Why not? But of course, it's a call. It's calling. It's calling. May mga calling doon. It's a call. Love, higyan natin. It's a principle of impartation, reproduction, or multiplication anointing. The difference between multiplication, what's the difference between multiplication and addition? Ano pagkakaiba ng addition at saka multiplication? Ano pagkakaiba? The result. Kasi yung sa addition, you just add. Diba? 1 plus 1 is 2 lang kagad. Pero yung 1 times kapag ang multiplier 2, tamo 2, 3, it doubles kagad. Doubles. Yung end result niya, nagdo-double. So, may mga principles of reproduction or multiplication anointing. You reproduce your own kind. Kaya nga yung sabi kanina ni Shalom, discipleship is you reproduce yourselves to another person. You reproduce your own kind. Yan ang talaga ang principle ng Bible. You reproduce who you are. Kaya yung DNA mo rito, nagiging DNA ng mga disciple mo. Diba? Kung sino ka, yun lang naman na ipoproduce mo, right? Amen. Hindi ka pwede mag-produce ng Whitney Houston. Hindi kasi Whitney Houston. Si Whit ka lang ng Whit. Ha? Whit. Hindi ka Brad Pitt. Ano tayo? Yes, the scripture teaches what? Genesis chapter 1. The scripture teach what that we produce our own kind. In discipleship, you produce your own kind. Genesis chapter 1, 2 Kings chapter 2. Punta nga tayo. Let's go to 2 Kings chapter 2, verse 9 to 15. Do you have scripture for that? Yes. Sorry. 2 Kings chapter 2. 9 to 15. Second Kings. Chapter 2. Where's that at? Chapter 2. Okay. This is the experience of Elijah and Elisha. See? Chapter, verse, where's that verse? Verse 9. Maybe let's go verse 1. Let's start with verse 1. Okay. And it came to pass when Jehovah would take up Elijah by a whirlwind into heaven, that Elijah went to Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, tarry here, wait here, wait. Kasi si Elisha ay disciple ni Elijah. So, student ni Elijah, si Elisha. But he has to wait. He has to learn from his discipler. Ang discipler, si Elijah. Ang disciple, si Elisha. Ang discipler, si Paul. Ang disciple, si Timothy. Okay, ganun yan. So, and Elijah says unto Elisha, tarry here. I pray thee for Jehovah sent me as far as Bethel. And Elijah said, as Jehovah liveth, and as the soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Hindi talaga nilayuan si Elijah and Elisha. He wants something from Elijah. And verse 4 and 3. And the sons of the prophet that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, knowest that Jehovah will take away thy master from thy head today? And he said, yea, I know it. Hold your peace. Ano ba ito? King James ba itong version? King James. Change it. No, it's okay. That is verse 4. Let's go to 4. Maybe let's go to yung American Standard Bible. Let's go to American Standard. Is that American Standard? Okay. And Elijah said unto him, verse 4, pangalawang beses ulit, tarry here, I pray thee,
For Jehovah had sent me to Jericho and said, as Jehovah liveth, and as thy soul liveth, I would not leave thee. So they came to Jericho. First, Elisha went with Elijah to Bethel. And then second, he went from Bethel to Jericho. And then from Jericho, and the sons of the prophet that were at Jericho came near to Elisha and said unto him. So there were also prophets in those days. Hindi lamang si Elijah, hindi lamang si Elisha. There are schools of prophets. Yung time ni Elijah, maraming nadi-disciple si Elijah na prophetic din, ang mga prophets. So, and then in verse 6, and Elisha said unto him, tarry here, pangatlong beses na sinabi, wait! But sabi niya, no, I would not. So everywhere Elijah went, Elisha went with him. Okay, let's go down. Sa verse, dito na tayo. Verse 9. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask, nakita kasi ni Elijah, kay Elisha, nakita ni Elijah kay Elisha yung persistence, yung talagang itong si Elisha, he wants something that Elijah has. So he wants something from Elijah. And of course, that something is an anointing. He wants anointing. He wants impartation. He wants something. What's been in Elijah, Elijah wants it also sa kanyang buhay. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I am taken from thee. Kukuhain na siya ni Lord ng time na ito. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Wow! Double portion. Do you know what Elijah did? Matindi yung, that's an assignment for all of us. When you go home, look at the ministry of Elijah and his accomplishment. Wow! He was the one, I think, who asked the Lord to send fire from heaven. You remember that? Yung mga prophets of Baal against the prophet of the Lord. He was the one who turned, boom, who asked the Lord to send fire from heaven. Did it happen? Yes, it did. It happened. And that's Elijah has the courage to say, give me double portion. Wow. Yun lang kay Elijah. Matindi na yun eh. And Elijah is saying, double. Sabi niya, where am I? Let a double portion of thy spirit be upon me. Ito ang cost. And he said, thou hast asked a hard thing. It's not an easy thing that you're asking, Elisha. It's a hard, there's a cost, there's a price to pay. Nevertheless, ito ang sabi, if you would see me when I am taken, yun ang, pag nakita mo ko, kasi pag hindi niya nakita si Elisha na kinuha ng Panginoon, wala, hindi niya ma-receive yung anointing. Pero sabi niya, the moment you see me taken up by the Lord, then it will be yours. And thou see me when I am taken from thee, it shall be unto thee. But if not, it shall not be so. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, which parted them both asunder. And Elijah went up by whirlwind into heaven. Habang naglalakad sila, sinundo si Elijah ng chariots of fire. Ganda naman ng sumundo kay Elijah, no? Chariots of fire, angels carrying Elijah. Well, Elijah, it's time to go home. Wow, naglalakad sila. Imagine, kung kami Kuya Abit naglalakad, bigla, kasama, parang rapture. This is a picture of rapture. Two walking together, one disappears and one remains. Ayun, gano'n. Si Elijah. And Elisha, verse 12, saw it. Wow! He saw it and he cried, my father. Tinutukoy niya rin ito si Elijah. My father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. And he saw him no more. Wala. Vanished. And his eyes. Wala. Pero nakita niya nung kinuha. Nawala. Then what happened? Pakitaas po. Up.
And he saw him no more, and he took off his own clothes and rent them into pieces. Ang naiwan sa kanya yung cloth, ang mantles, Elijah's mantle, prophetic. Ang naiwan sa kanya yung cloth ni Elijah. He took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood by the bank of Jordan. It's your assignment. At makita nyo, yung na-accomplish ni Elisha, it's your assignment to read sa Bible. So, sabi ni Elijah kay Elisha, wow, you're asking a hard thing. But this is it. Ang siguro impression ng Panginoon kay Elijah, ang word ni Lord kay Elijah, kay Elijah is this: if you see me being taken up in heaven, then the portion of the anointing double will be yours. But if not, sorry. So, yun ang word ni Lord, inilagay kay Elijah, na ibinigay kay Elijah. So, if you're Elijah, wow, talagang siguro mata mo. Ayaw mong hindi napipikit. At nakita niya. And you receive the portion of the double portion of anointing. Of course, we look at this because this has something to do with impartation. So, you impart what you have. You cannot give, you cannot impart what you don't have. Amen? You cannot, it's impossible, impossible. Like for example, like like ako, if I have this kind of gift, it's very natural for me to impart, like yung ganit, apostolic gift, yung mag-grace ng leaders. And I know, dito sa group natin, there are people who were able to catch that and embracing that. May mga seasons naman, this happened siguro a month or 3 weeks ago sa Fuji at saka sa Kawagoche. I felt led by the Lord na sabi ko rito sa isang brother. You know them. Isang brother na ito. In front of his congregation, sabi sa kanya, I felt the Lord wants me to embrace you. I felt the Lord wants me to impart something from you. Kaya, sa harap ng congregation niya, nagyakapan kami. As a prophetic gesture, nagyakapan kami gano'n, and I'm imparting something from my spirit to his spirit. Pero gagawa ko lang yung pagpareho kami lalaki. Babae, ako na yung diskara. Hindi maganda. Pwede kong gawin sa mga kapwa lalaki. I'll just receive. Impression sa akin ng Lord yun eh. May mga impartation, mga prophetic impartation na gano'n, which is we allow. I allow that. Kasi kung yun ang presence sa akin ng Panginoon. Pero normally, kung isang tao is so gifted, let's go, Shalom. Look at this. Itong principle na ito. Go ahead. Go. See this? Matthew 10:41. The prophet rewards is the prophetic deposit in the prophet that comes to those that receive his ministry. Like it. Kung ang nagtuturo is a prophet or has a calling and walking on the gift of prophecy. Makita mo. Kagaya na sinabi ko sa inyo, nung bago ko pumunta rito, we've been walking with a group of prophets sa Portland, Oregon. So we've been walking, nagpa-prophesy sila, and we prophesy with them. At yung mga word na binibitiwan ko with some American brothers and sisters, sharp at correct, at kino-confirm. Sabi nga, how do you know that this is where my situation, my heart is at right now? I don't know. Hindi ko alam yun. It's just the Lord. Because I've been walking with a group of prophets na may mga may mga tawag doon transference of spirit. The local church, sabi rin sa Numbers 11:25, magandang principle to rin. If the senior leader is an apostle, the church will be an apostolic church. Amen? Kasi yung anointing ng apostles will go down to the members, to the leaders of the church. If the senior leader is a pastor, the church will become a pastoral church. Kasi you produce your own kind. So it goes down. Goes down to the people. Kaya yung kung ano may gift and calling mo, na napansin ko nga, may mga gift nga na may mga organization o Christian ministry nga, makita mo yung pinaka-head nila. Like to, maganda example to.
nakita ko guys, isa sa mga nirespeto nating leaders, Christian ministry sa Pilipinas, si Pastor Eddie Villanueva. I've seen how Pastor Eddie preaches. Ooh, so anointed. At tinitignan ko ibang mga giant leaders din. Wow! They preach and teach and walks. Just like Pastor Eddie Villanueva. Pati magsasalita sila. Parang Pastor Eddie na rin. At saka yung kanilang pagkukot ng scriptures. Bakit? Kasi yun ang nagdi-disciple sa kanila, di ba? Yun ang nagdi-disciple sa kanila. Kaya, kung sino nagdi-disciple sa iyo, malamang, magiging ganun ka. Nagkakaisang, yun ang ano nun eh. Let's go ahead. You're becoming one. You're becoming one. You're becoming one. Of course, itong mga ministry ito may mga strength at meron ding may mga weaknesses. Let's go sa Apostolic Church. Let's go to the characteristic. Yung Apostolic Church, they're very strong in producing leaders. They're very strong in raising churches. Kagaya niyan, itong Jacob. Let's take this Jacob for example. Itong church ng Jacob ngayon, we're on the verge of, we're starting to produce again. We're starting to produce again to walk in this kind of calling, prophetic church, apostolic churches. Napansin nyo, this ministry ng Jacob, it's becoming natural sa atin na magbukas ng mga panibagong gawain. Because almost yung leadership ng Jacob ngayon is walking in this prophetic call, apostolic call. Kaya, very natural din sa Jacob na nagpo-produce tayo ng churches, nagre-raise ng mga leaders. Okay, I don't have to go through yung sa mga details na ito kasi lahat yan pagka madidistract lang yan but let me just speak from my heart. Let me just speak from my heart. Kaya napakahalaga nun. We talk about DNA. We talk about DNA. Alam niyo ibig sabihin ng DNA? Hindi ko na alam. Kaya kinatanong ko sa inyo. Very scientific term pa, pero at least we know ano ibig sabihin ng DNA. Di ba? Oo. Basta ano ito eh, mahirap yun yan. DNA. What does DNA means? Yun yung... Okay, DNA. So, it's very natural yung DNA. So whatever yung DNA itong church. Let's take for example yung ano ang DNA. Ang bawat churches meron kanya-kanyang DNA. Do you agree? Halimbawa, let's take this popular itong church na ito, Hillsong. Ito alam natin kasi pag kumuha tayo ng isang church na hindi popular, mahirapan tayong i-recognize. Okay, let's take for example Hillsongs. Hillsongs, ano ang DNA nila? Ano yung makikita mong very number one strength nila? Their number one strength. They're so good at, pag sinabing DNA, they're so good at this. Okay, alam natin, ano? Yeah. This church is a worshiping church. Di ba? This church is a worshiping church. Tingnan natin ang church. Give me church. Ibang church na alam natin. Okay, City Harvest. Okay, City Harvest. Okay, City Harvest. Let's say City Harvest. Ano number what? Ano na? Almost nasa. So, give me church that is so strong in teaching. Lakewood. Pastorate. Lakewood. Kay Joel. Si Joel Austin. Lakewood. Oh, wow. Yan. Ayan. Lakewood. Very strong. It's Boris Arulo. Healing yan. Very Lakewood. Strong teaching. So, kung ano-ano mga DNA, you produce your own kind. So, what do you expect of Warabi? Let's, Kosigay na lang. What do you expect? Jacob Kosigay. Sa ngayon, ang Jacob Kosigay is being led by
si Ate Beth. So, from what we found out kanina, ano ang number 1 ni Ate Beth? 3. Yung kanina. Ano kanina? Nakalimutan. And then, P8 at saka PR. So, so what would you expect? Kung manganganak ang Kosigaya, if Kosigaya will raise another ministry, what would you expect na magiging anak ng Kosigaya? Strong in. Pero ito kay Ate Beth kasi very obvious to, itong pastoral, itong worship na ito. Very, number 1 to. Number 1 to sa ano. I would not be surprised kung ang Kosigaya mga anak, halimbawa malapit sa Kosigaya. Ome, kunyari lang for the sake of discussion. Ome. So Ome Church will become, where would Ome Church get yung samples and models and DNA? Magmula rito, di ba? Of course, yung mga essential nilang magawa from here, dahil ito ang strength ng pastora nila, merong nagwo-work dito, I would not be surprised if yung Ome would be the same, almost the same. Hindi exactly the same, pero may mga similarities. Dito si Jacob, let's say si Jacob, meron matitong church na strong in teaching. Ano po, Sumida. Kasi pastor ako dito kasi maano siya sa pastor. Maski yung prayer meeting nila ngayon, yung prayer meeting nila, minsan hindi na prayer eh. Pero may prayer pa rin sa bandang huli. Pero they're more on studying books. They study. Sa nagkakaroon sila ng mga, ano ang strength ng Sumida? From the Sumida? Pastor teaching, ano? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung PNT, halos ano yun eh. Hindi, sometimes, di ba, when you're called to be a pastor, you need to have the gift of, pag isang tao, if a person is called to be a pastor, may gift din siya ng teaching. Kaya totoo yun. I experienced I noticed that, I've shared that, those who are called in the pastoral ministry, meron silang gift of teaching. Yung may mga called naman to a gift of apostolic prophet, they work good hand in hand together. Side by side, nagwo-work yung dalawang. Yung pastor teacher, sometimes nagwo-work din hand in hand yan. Maganda rin ang Sisuoka. Alam niyo yung ano ng Sisuoka? Yeah, ang Sisuoka, ang Sisuoka, I would say, nagpapang yung five-fold ministry, ang Sisuoka, kung nanonood kayo, nag-ooperate sa itong five-fold. Si Pastor Adler is in operation sa gift of prophecy, mga prophetic din si Pastor Adler. Yung five-fold, yung PR, yung PA, yung T, yung evangelist, and sila. Madalas silang ang dali nilang mga anak. Wow, Ligata. Wow, yeah. Yeah, tama, nag-ooperate sila sa... Meron na pastor apostolic, pastor Linda. Apostolic. Si Ate Linda, yung Pukoy. Yung Pukoy is a anak ng alam mo ang layo ng Pukoy? Sa Ligata. 10, 12 hours. 8 hours like that. 6 or 8? Mga 6 hours. 12 hours from Tokyo. Pero ang Ligata, 6 hours. Pero imagine that kung wala kang call to plant and raise church doon sa area na yun. Magiging burden sa ito ngayon. Saan tama ba itong marami? Tama kasi sa tama. So marami ba nag-ooperate itong, hindi sa, let's pumunta natin sa local. Ang marami. What do you think of marami?
What do you think? Evangelist pastor. Yeah, I think it's a combination eh. Ito kagandahan sa Warabi at kagandahan sa bawat sa Subida, sa Warabi, sa Matsudo, sa Shizuoka. This is a ministry team. Napasin niyo ba yun? Ministry team. Or leadership team. Ministry team. Ano ibig sabihin ng team? Ibig sabihin team, what is lacking to Mami Rose? Si Mami Rose, pastoral and teaching. What is lacking to Mami Rose? Kay Cynthia, kay Dulce, kay Harney na evangelist, may crying, ano sila rito? Hindi naman lang dinudugdug kasi kasama. Hindi doon. Kung talagang may burden sa soul. Ang galing ni Lord, ano? Sa isang church, what is lacking sa leader? Kagaya sa akin, no? Very strong sa akin, apostles and prophetic. Kaya, I need somebody na kagaya nila Pastor Dario, nila Pastor Abner, na mga focus. Yan na. Kasi minsan sa kagaya ko, malulus ang track mo eh. Na bigla na pupunta rito. Kaya minsan may mga tao, Pastor, balik-balik, dito ulit tayo. Ano yung mga ganon? Kaya si Ate Julie kanina, sabi, Pastor, huwag kalimutan, naka-livestream tayo rito. O yan, may Pastor, may teaching ko siya, Pastor, kung saan ka napupunta dyan. May mga ganon. Minsan yung apostolic and prophet, ano yan eh, masyadong passionate yan, masyadong involved. Minsan yung vision niya, ang laki. Ang laki-laki ng vision niya, hindi masakyan ng ibang pastor, hindi masakyan ng ibang tao. Nahihirapan minsan, nahihirapan sakyan. Pero pag nakita mo yung calling niya at saka yung gift niya, magpapasalamat ka, kasama mo siya sa team. Malaki picture niya, nakikita, may visionary yan, maano yan. Pero yung kagaya ko, kailangan ko ng mga, yun nga, yung malaking ito, i-break down into yun. I-break down sa structure. Bakit tayo? We need everyone in the body of Christ. Amen? Kaya sabi ko nga, no one is greater. Lahat tayo doon sa Warabi na, nakita ko yung wala kay Mami Rose, nasa iba. Diba? Yung wala kay Pastor Elmer, kay Ate Dolores, kay Ate Tess. Praise God, amen. Yung wala naman kay Ate Tess, na andun sa iba. Kaya minsan, pag may pagtutuwid, okay lang yun. Kabahagin, di ba? Kasi nasa sa kanya, ibinigay ni Lord yung pagtutuwid ng ministry. Mahirap tayo magtuwid ng ministry. Ang hirap na yung tuwiring ministry. Mahirap yun. Mahirap yun. Kasi may interpret ka rin parang sa ito. Kaya naman ito, sister natin sa buhay ko. Mami-misinterpret mo siya. Ito, masyadong pakialam sa buhay ko. Masyadong, hindi, do it naman. Kung may give ka na encouragement at gano'n na, do it in a nice way. Na hindi with love at minsan kasi yung dating, may mga tao ang dating ang bigat eh, no? Kahit maganda ang purpose at sasabihin mo, dahil yung dating, minsan nasa delivery, nasa approach. Kahit maganda, tama talaga ang sasabihin mo, pero dahil sa the way you deliver, yung manner, at saka yung intonation ng delivery. Kahit maganda, pag si Ate Julie, tsaka gaya mo magsalita, Bisaya, matigas na. Di ba yung pa kayo mga Bisaya, kapag yung matigas na talagang tinagalog. Bisaya. Minsan ganun eh. Pero panghusay talaga ni Lord. Yung gift, hindi inilagay sa isang church lang. Amen? Yung gift, hindi inilagay sa isang tao lang. You know why? Kasi baka maging ano eh. No wonder si Paul sabi niya, Lord, take this thorn. Take this thorn out of my flesh. Kasi super yung revelation ni Apostle Paul. Super revelation, tsaka yung namin talagang nakita si Jesus Christ, super ang revelation niya. Ang dami ng revelation from ano. Kaya ano sabi ni Lord kay Paul? 3 times, ilan beses na nag-pray? 3 times. Tapos ano sabi ni Lord sa kanya? My grace is sufficient. Sabi ng ibang Bible scholar, yung thorn of the flesh niya
possibly yung palalapan ng kanyang mata, o kaya something na gano'n sa katawan niya. So sabi ni Paul, so that I would not boast. Diba? Ano? Kaya sometimes I think may mga reason kung bakit inilagay ng Panginoon yan. May reason. Kung bakit sometimes na may mga taong very gifted, very anointed dito. Tapos may mga, kasi ninyo, kahit sila Benny, yung mga mabibigat na mga ministers natin, walang perfect. Kasi di ba yan? Tsak, merong problema. Tsak, merong problema. Dito sa area na ito, dito sa may strength sila. We praise God sa mga strength na yun. Doon sa mga weaknesses naman nila, we need the body of Christ. Kaya nga sa mga ministry na kagaya natin ito, kaya kagaya si Brother Abbott, yung naging pastor na yun, he needs yung 1 Corinthians 12, yung Romans 12, yung other gifts ng body of Christ. Kasi pag nag-function yung gifts, maganda. It glorifies God and it strengthens the body of Christ. Hindi. Diba kahit na-strengthen na talaga yung mata kumain. Hindi, patapos na tayo. Patapos na tayo. Patapos na tayo na. Hindi, na-strengthen kami ang pag-ganon. Ako na-strengthen eh. Tayo doon na kaya kami close. Amen. Na-strengthen ba kayo? Hindi, alam mo, pag nandito ka sa harap, maganda rin. Dito ako lang nakikita nyo, tsaka itong whiteboard, tsaka itong cruise. Kaya ang privilege, ang ilang privilege na nandito sa harapan, nakikita ko kayo lahat. Nakikita ko may nakaganto. Isang kapatid talaga. Lalaban-laban. Actually, may toothpick ako rin. Tutuguro ko na talaga. Nagtetempt ko talaga ako. Kaya pa ako nagtetempt. Meron sa kapatid. Meron ang kapatid dito kayo na pala. Ano pa sa... Anyway, bago tayo mag-close din lang na oo nga. Kanya, nabuti na lang eh. Wala rin itong camera. Anyway, meron pa kayong tanong o meron kayong observation, comments na you want to bring up sa naipangako natin hanggang 4 lang tayo, 4:10 na. Sige ho. Paano po niyo ma-develop po yung nasa ministry po kayo tapos parang nagdadalawang isip po kayo? Kung ito ba ang sasabihin ko o ito ba to, parang ayaw ko, parang gusto ko. Ang hirap ko na. Parang ayaw ko, parang gusto, parang ayaw. James, ano ba sabi sa James? James 1. A double-minded man. Ganun sabi rin, ha? A double-minded man. So yung taong yun, Ate Vilma, yung taong yun eh, parang, ang hirap ano? Divide, yung sa sinasabi mo kanina, ito characteristic ng taong yun. Gawin ko muna yung characteristic ng tao ha, tulungan niyo ako, baka meron pa nakakita. Yung taong sinasabi ni Ate Vilma, ito yung characteristic na ngayon. Divided, sometimes compromise, unsettled, puro undetermined, puro yan eh. Meron pa, ano pa? Pwede natin sabihin confused eh.
Di ba? Hindi alam gagawin eh. Ang hirap. Gusto yung mapakasawa itong gantong tao. Gusto yung makasama yung gantong tao. Yung mapakasawa, ayaw natin. Yung makasama, ayaw mo yung mapakasawa pa kaya. Divided attention. Pag ganito, wala itong loyalty. Kasi how can you, hindi ito magiging loyal kasi ano. How to overcome? Ayun nga, yun ang tanong doon. Ayan. Pero masyadong broad Ate Vilma yung tanong eh. Paano ba ma-overcome to? Paano ba? Kasi ito lang ang gagawin mo din eh. Ano ba opposite ng divided? Undivided. Ano ba opposite ng divided? United. O lagay natin yung undivided. Yung talaga undivided loyalty. Yung undivided attention. Pag undivided attention, yun lang. Yun lang. Diba? Undivided. Ano ba opposite ng compromise? Restraint. Obedience. Obedience yan. Ano ba opposite ng unsettled? Settle. Para ma-settle. Kasi alam natin kapag unsettled ka, hindi ka tutubuan ng lumot. Hindi. Ay totoo yun. Kapag unsettled ka, may mga taong unsettled eh. Kaya yung alam niya unsettled, palipat-lipat kayo ma-unsettled eh. Hindi niya pa nararamdaman kasi yung mga tao na naunawaan ko, sometimes may mga tao na hindi na nararamdaman na this is a place where he or she belongs. Kaya okay lang, kaya may mga kapatid they move from one place to another. Pero may mga tao naman ganito, may mga settlers naman. The church needs, ito kailangan ng church. Mga settlers, kailangan din ng church ng mga pioneers. Kasi kung wala magpa-pioneers, wala mag-i-start, walang church na isisilang. We both need pioneers, we both need mga settlers. Settle. Kailangan natin set. Ako nga, nagde-desire ako magkaroon ng church tayo sa Jacob Nipuri. At ang target namin puro Japanese. At yun nga, nagkaroon ka ng preview ng last Sunday. It's all youth. From yung singing, mula sa singing, sa message, sa closing prayer. It's all done in Japanese. So para mag-materialize yun, I need this one. Andito na ako sa group na ito eh. Andito na ako, bilong na ako sa group na ito. Marami kami, pero I'm part of this pilot group. Pero kailangan ko rin itong every church. This church needs this. May mga settlers. Confused. So yung tanong paano? Siguro, I think, prayer. Except for prayer. Yeah. Hindi pa siya talaga settled. Hindi po. Parang but maybe it's very difficult to handle because it's always... Tao ba to? Individual to, ano? Tao po, yeah. Mayroon pa kong binti, ano? Tsaka tao to. Kasi kung sasakyan, ano? Tao tong kausap natin. There is experience like that now in our church. So, except for prayer, no? So, Hindi, siguro, sa akin lang, sa akin ganito. Except for prayers, ano pa pwede nating magawa? yes. Mary. Ayan. Kunyari, itong individuals na ito, umarte naman siya. Opo, Kaya lang once in a while, once in a blue moon. No, they're still there. But it seems that like visitors and fashion models and mga ganyang attitude. Wala, hindi nila, ibig sabihin itong taon to, wala itong commitment tao. Hindi ito committed. Ano lang ito, nagpapasensyo sa church. Labas-masok lang, nag-observe. Ayaw nilang commitment. They're always complaining why they are not become elders, why they are only leaders. Yeah, I think sa mga situation ito, aside from prayers, I would suggest si Ate Emma, kung sa akin to, may mga ganyan talagang tao, ito ako ito kakausapin at bibigyan ko siya ng direction. Sometimes itong mga taong to, all they need is your attention or yung direction. Pag nabigyan mo ito ng direction, magpapasubmit yan. Especially, kagaya sa akin, nangyari sa akin, tinanong ko sa kapatid, sabi ko sa kapatid, sister, brother, naniniwala ba kayong dito kayo sa church na ito dinala?
Kasi mahalaga yun. Kung talagang dito sa church dinala, ibig sabihin, kinikilala mo kung pastor mo. Kasi kapag hindi niya kinikilala na dito sa dinilang Panginoon, that settles everything. Pag alam niya, sinabi sa puso niya, dito siya talaga dinala ng Lord, and then he has to submit. Pero kung sa feeling niya, hindi siya doon dinala, then give him space to go. Kasi magiging distraction lang siya, at saka hindi siya lalaguro. Kasi there's a place for everyone. Amen? May place for everyone to grow. May place for everyone to grow. This might not be your place for you to grow, pero doon. Kaya may mapapansin mo, may mga tao hindi rito nag-grow sa ating fellowship, pero doon sa kabilang fellowship, wow! Nag-grow, tapos nainggit pa tayo. Diba? Hindi nag-grow. Kasi minsan may tinatawag na may mga place na conducive. Minsan may mga place na hindi conducive sa individual. May mga place naman talaga namang, alam mo, may mga tao naman dito na galing sa ibang church, hindi lumalagot. No, pumunta naman dito. Diba? He feels this is where he or she belongs. Kailangan, ay magandang topic nga ito eh. Yung topic next time tuloy siguro, pag may seminar tayo, finding your place in the body of Christ. Magandang topic yun eh. Once you found your place in the body of Christ, kung anong function mo, worship leader ka, kung pastor ka, follow-up seminar dito yun eh. Follow-up seminar sa fivefold ministry at sa calling ministry. Yung once you find your place, hindi ka maiingit dun sa isang kapatid din, magpapasalamat ka pa. Na yung wala ka, meron siya, at yung meron siya, sometimes meron ka rin, pero hindi talaga fully blown sa iyo. Sometimes, Ate Bill, mapansin ko sa taong yun, it's either kailangan siya kausapin, bigyan ng direction. Kung hindi naman distraction na sister, tatapatin na kita. Baka hindi ka talaga dito. Bukas naman yung pinto eh. Oo, siyempre, kung nagiging distraction at saka nagpa-passing show lang siya. Hindi naman passing show in church eh. At nakikritics pa. Diba? Pag critical ang spirit, ay hindi siya lalago. Ba't ikaw, hindi ka lalago? Eto mo to, nagsasalita ako sila, may meeting din dito. Hindi ko na itong microphone eh. Dalawang seminar eh. May seminar dito, may seminar dito. Kita kayo dyan. Isa lang ang seminar. Sabi ni siya lang din, kapag apat ang may tanda ako eh, tanong lang naman talaga. O, tamo, kung tinong mo sa akin, diretso mo ako. Hindi lang natin isa lang ang seminar. Ikaw ka nagsaseminar. Ito kasi talaga ito eh. Mga propeta ko talaga. Pangahati ko po kasi. Ayan, ngayon isa lang ang seminar. Gusto ko po itanong na, like for example, may binigay ko gawain sa isang, sa akin. Masaya na. Opo. Huwag mo na iba. Masaya na lang. Tapos po, paano ko po malaman na talaga yung ano na yung gawain para sa akin? Para sa'yo. Bago Bago natin sagutin lang eh. Nakatulong mo ba yung sinabi ko? Nagulong mo. Naatama ko. Kailangan magtulong mo. Sabi ko, bago ko sagutin siya, tinatanong ko, kung ito bang sinabi ko nakatulong? Kasi po, Pastor Robert. Ako, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos, nagsaseminar na kayo dyan. Tapusin mo natin sa ito. Kasi for me na may idea because we are Christian that we really have for the person that na yung parang naliligaw po ng landas, parang ganyan. So we are always giving a chance na this person really want to change the habit or the bad addiction. Maganda ho yung puso yan eh. Lahat tayo dapat ganun espiritu. No? Na we always give room for improvement. We always give room for change, for growth. Bigyan ng pagkakataon. Lalo yung naliligaw na landas, sabi niya. Eh, paano mo kasi ang naliligaw na landas?
Hindi, I think saka palagay ko kailangan mo rin ng personal counseling. I think, ito again, discernment. Discern mo lang talaga kung medyo talagang kailangan. I would say, bigyan nyo ng time. Hindi habang panahon, babybihin yan. Hindi habang panahon kasi alam nyo, mauubos yung energy nyo. Energy. Yung energy nyo sa isang tao mauubos. There's so many things to do in the church. Minsan yung isang tao nga, naku! Too much. Kinukuha niya lahat yung, personal mo siya, bigyan mo siyang direction, pag ayaw pa rin, and then, sister, brother, malog yung pinto. Sinanapon sabi ko, hindi ko na yata magpasok na. Eh, huwag naman, lalong gugulo. Pag siya pinagpastor. Hindi ba iniisip ko pa, lalong gulo? Hindi, wala siyang direction eh. Ang isang pastor, kailangan may direction eh. Kasi kung ang magpapastor walang direction, isipin nyo, saan pupunta yung tupa? Kung saan pupunta. Ang pastor may direction. Pero ate Emma, palagay ko ate Vilma, it's either what's happening to the personal. This is the place really the Lord is calling you. We really don't na kinakausap siya ng personal. And then parang mag-change lang siya ng for how many Sundays. And then, lalo na sa mga testimony na yun, that's liar. Di ba pangit po yun? Kasi, kaya nga... Alam niyo, hindi totoo sinasabi niya. Ayaw kasi, yung pagtotoo. kaya nga po, hindi sa church. You know what is the reason why we are in the church, we spend so much time to the Lord? Because we really want that someday our soul go to in heaven, right po ba yun? Pero po yung ating sisters po namin, pag yung during na po ng testimony na talagang liar po, para bang we are starting to yung irritable. Kaya nga sinasabi niyo. Hindi nga sinasabi ni Ate Beth, magandang word ni Ate Beth, kaya may prophetic word. Sabi na kayo na, exercise, gift of discernments. So, ang discernment siya in the Lord, yung tao, yung destructive liar, huwag kang bigyan siya ng part. Kasi nagte-testimony siya. Ang impression na iniiwan sa mga kayo nun they're playing games. Hindi totoo yung sinasabi niya. She's faking it. Hindi Sa totoo kahit yun. hindi po siya tinatawag ng testimony po, lalapit na po siya sa pangki ko. Halata ko rin po talaga, nag-trip po ako pag yung ganyan time na kasi siyempre marami din akong invites ng mga friends. I think ito kailangan nyo ron. Ito kailangan nyo ron. Bukod sa discernment, exercise your authority as a leader. Kailangan malaman ng taong yun, I am the leader of the house. Minsan kailangan malaman ng taong yun, sino ba leader dito? You are. Kaya challenge ko sa inyo. Huwag na natin puntahan muna yung kakainin tayo ng tayo ng tao. Iwan muna natin. Punta tayo din sa magandang tanong. Pero tama ko yun. Exercise leadership. It's a leadership challenge po yan. Oh? Ayun na, exercise leadership. Talk to him. Talk to her personally. Punta. Yun lang mo yun. Talk. And cake anniversary. Wala tuloy baka mahiya kayo mag-backing to ya. Hindi, punta tayo dito. Eto si Sister, pasensya na hindi maganda, Sister Rose. Ayan, okay, si Ate Rose, sabi niya, etong ministry na ngayon, involved sa worship. Eto, worship. Ano pa involvement? Beside that from worship. Nang? Kawan. Kawan. Self-group leader. Okay, self-group. Ano kawan? Talyase. So, ito yung ministry niya. Ang tanong na Ate Rose, nakalimutan ko ito.
Ano nalaman na ako yun nga ba yung ministry? Ayun, okay. Yung tanong na yun ito ba talagang ministry ito ay para sa talaga ba ukol sa akin? Ito ba para sa akin? So, May bago po kasi bago. may bago. Bukod dito. Isinit natin yung bago. Sige. Preaching. Okay. Preacher. Okay, preacher. Preacher. Parang ang bigat ng preacher, ano? Lagyan natin ng Bible, Bible teacher. Kasi pag preacher, parang nakakatakot ka. Hindi, pag natinig mo yan, parang overwhelming ka din. Parang ang laking responsibility yan, di ba? No? Pag-aamin natin. Gawin natin Bible exhorter. Di ba? Hindi, kasi mabigat yan mabigat yan. Pag sinabi mong preacher, tapos preacher namin yan Parang tingin sa ibang tao inihahanay ka kagad sa linya ng mga preacher. Tapos pag hindi mo na-meet yung character o yung qualities ng becoming good preacher, madadaan ka kasi pag hindi, masyadong mataas sa expectation. Pag sinabi kang preacher yan, preacher ministry, di ba? Lagyan muna natin to. Exhorting ministry. Encouraging. Bible encourager. Bible encourage exhorter. Ito bagong ministry. Ngayon, ang tanong paano mo nalaman, paano itong, nandito ka na nga o ito talaga para sa iyo? Ito ba? Yan po kasi ay gagawin ko. Gagawin pala. Paano mo malaman kung talagang kokoro ka na? Kung talagang tumitibok ang puso mo rito, o talagang tinawag ako rito. Ayun! Paano malalaman? Itong dalawang teacher ka, sagutin mo na. Alam ko, may sinabi na kayo kanina sa kanya. Akala nyo, hindi namin nakita. Kahit nagseseminar kami rito. Alam nyo, may sinabi kayo. May sinabi kayo, Ate Cynthia, ano sinabi mo una? Para malalaman. Tamo yung sinabi mo kanina, ano mo? Tamo yun ang sagot niya. Yun yung sasabihin ko Ano sinabi na Ate Cynthia? Yung kung ano magaan. Kung magaan sa puso ngayon, sometimes indicators. Pag sinabing indicators, maraming indicators Pag sinabing indicators, kaya ginagamit indicators para malaman mo. Kasi pag indicator lang, isa lang yan Maraming indicators. Halimbawa ito, sabi natin Cynthia, magaan ba sa puso mong gawin ito? Kaya, magaan ba? Magaan o mabigat? Nagagaan-gaan ka lang. Magaan ka talaga. Hindi po kasi May desire ka. encouragement po talaga ang kumakayo na. Alright. So, magaan. Tapos pangalawa, idagdag natin. May desire ka ba talaga dyan? It starts somehow, something with the desire. Kasi pagiging leader, hindi naman talaga ako na sa atin, tinayo ako rito. Hindi! Natotoo lang, may desire ako. Nung bago ako maging Christian, hindi naman talaga, napansin nyo, may mga tao naman, hindi naman, bira naman yung tao talagang biglang tumayo na lang. Yes. Leader ka na. Hindi! May desire ka from the very beginning. Natotoo naman talaga sa atin dito, may desire tayo na maging leader, di ba? Kaya nga kayo napunta rito Very clear yung sinabi ko sa Facebook Calling all leaders and those are desiring. Kaya, may desire. Mabuti ba yung desire na yun? Mabuti yun. Mabuti yung desire na yun. Desiring. May desire. Magaan ba? May lightness ba? Sabi ni Lord, come learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Ano ba good indicators na itong particular na ministry ito or itong particular na ministry ito ay sa iyo nga? Ano pa? Happy. Peace. May joy and peace. Yeah, tama, tinutulungan niyo na ako rito. Minsan pa ba na pastor Kaya kailangan ko rito yung may gift ng
pastor, teaching. Ayan, lumalabas yung, lumalabas. Siguro ito maganda rin. Yung others are being encouraged. Di ba na-edify yung church. Kasi kung nagtuturo ka ng Bible, yung mga tinuturo mo hindi lumalago, baka hindi ka Bible teacher. Baka prayer warrior ka lang talaga. Okay lang, baka asal ka lang. Gusto mo magturo, kung saan sa ano tinuturo mo. Hindi tama ang mga tinuturo mo. Mag-asal ka na lang. Ituro mo sila kung saan upo. Baka ilang ministro mo. Magturo ka, dulo ka yung upo. Ano, bakante. Parang may kasama ako, no? Para may kasama. Ano, Kuya Abed, palagay mo. Paano malalaman? Sacrifice. Kasi totoo naman, may sacrifice yan eh. Kasi mag-aaral ka dyan eh. Di ba kahit sa worship, mag-prepare ka dyan eh. Di ba sometimes yung trabaho mo, yung time mo, cell group. Anointing. Paano ko malaman? May anointing. Wow, ang gaganda namang sinasabi niyo, no? Paano malaman? Pero balikan natin yun. Ayan. Ano yung sabihin anointing? Magaan sa'yo yan, may anointing. Yung anointing parang, hindi, ayaw ko nga ba, ikaw nga. Ito yung anointing kasi sa madalang salita, anointing yun yung paglalaki sa'yo ng Panginoon. God's divine enablement. Enable ka ng Panginoon eh. Parang, alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya, pero nagiging magaan. Kasi without the anointing, mahirap mag-function sa pastoral, sa preaching, without the anointing. Ikaw mismo hindi mabe-bless sa sarili mo. Ikaw mismo. Hindi ka, may mga taong ikaw mismo hindi ka bless sa sarili mo eh. Diba? Alam mo sa sarili mo may problema, may kulang eh. Yun yung word, Pastor. Bless ka. Bless ka. Pag ginawa mo, bless ka, spread ka rin sa tawag. Hindi, totoo yun. Kasi una dapat ma-bless dun sa call na yun. Ikaw dapat eh. Diba? Kung may dapat na ma-receive ng encouragement, dapat ikaw muna bless. Bless ka na pa. Blessed is the man. Yung blessing come from the blesser. Pinadadaan sa muna. Para maging blessing ka sa iba, dapat mag-bless ka muna. Diba? Mayroon mag-flow yung blessing kapag yung taong, yung channel, hindi blessed. Kaya napaka-anointing. Tsaka makikita mo naman eh, makikita mo yung mga taong, may time, ito medyo controversial ko. May mga taong dati, ang kapal. Hindi masama ito. Matindi. Yung anointing. Pero ilang panahon napansin nyo, yung taong yun ay kakaiba na siya ngayon. Yung anointing parang disappears, naglaho. Something must be wrong, di ba? No? And the gift and callings of God are without repentance. Ano masasabi nila? May mga taong, may mga individual dati nagfo-flow, anointed doon sa ministry niya, pero ngayon may mga taong gano'n. Napasin niyo ba? May problema, chat, ano? Possibly ito. May pride, kaya naman may secret sins. May affair. May compromise. Medyo... Kasi mayroon mag-flow. Sabi nga ni Jesus, bago ka mag-alay ng worship sa altar, at kung meron kang galit, ay, iwan mo yung worship. Sabi nga rin mas mahalagang ma-settled ang relationship mo kaysa sa worship mo. Kaya minsan nakita ko, wow, mas mahalaga ang relationship kaysa sa worship. At times, mahalagang ma-settled ang relationship mo bago yung worship. Kaya minsan ito, na-apektuhan dati. Ay, isang tao kahit anointed, kapag ako lang, kami mag-asawa, kapag pipreach ako, nagkaaway kami mag-asawa, nagkasagutan mo din, hanggang sa kapit, dala-dala ko yung bigat pa. Sabihin, pala, hindi mo na ako magtawag sa pagkanina. Kung gano'n, kaya ang dami sa'yo, lalo kayo, marami kayo, may mga pastora tayo dito, mga asawa nila, hindi Christian, mag-preach siya. Mami,
aalis pa lang sa ng bahay, kung ano mga sinasabi. Niutosan na pinabaon pa sa kanyang hindi magandang salita. Maapektuhan ka. Wala ka ng tubig. Mag-share po ako according po sa question Sige nga, oo nga. Ate Rose. Kasi mahilig ako magdidikit kay Pastor Ron at ibig sabihin may gusto ako sa kanya. Ito yung mic. Mahilig lang pa talaga akong, kasi may desire ako. So, pinili ko na kung ano yung desire ko, sino makakasagot doon. Mahilig ako magsasama sa kanya. And then yung number 1 na hindi ko malilimutan sa kanya is have note and pencil. Yun ang lagi ko ano. Bis, dikit ako ng dikit. Akala ko, dikit ko, feed lang. But one time, Chiba po nun, Pastor, I don't know kung Nasa trend tayo na ata. sabi ni Pastor, lead the Bible. Bible study. Ako nandoon para lang makinig. So ako rin din, iniisipin ko ng that time na yun, sobra naman si Pastor. Wala naman sa lugar. Wala sa lugar, hindi man lang sana kinausap ako. Pero yun ang iisipin mo, di ba? Pero kung titignan ko ngayon sa sitwasyon ko noon, kung hindi niya ako punersa, wala ako ngayon. Yun yun eh. Mas ay may pagkakataon sa isip natin na para bang, na-share ko nga ka ito na maaring, maybe one day, 1 week, unahan ako, mag-prepare. Pero yung pagkatawag natin, sometimes, merong unexpected. Yung pagkakataon na talagang, yun na yung time mo, ikaw naman kasi, perfect time ka pa, perfect time pa. Ano ba yung perfect time? Yun na yun eh, ikaw lang naman ang hindi handa eh. Amen. Yes. Amen. Kaya nga, siya yung madalas ko sabihin na kung hindi, walang magpupwesa, walang magpupush. Malagay ko, andito pa rin tayo. You cannot move on. Sometimes, inaalaw ng Lord na, ando na pala yung desire ng Panginoon sa'yo, pero ikaw pa, hanap ka pa ng hanap. Talaga bang gagamitin ako? Talaga bang akin ito? Talagang ganon. Kasi yung experience natin po yun ang nararanasan. So yun po, ngayon ko lang naunawaan. Umibay ako, ayan, kumapal ako. Kumapal. Walang naniniwala. Lalo na mga taga-Pusigaya, akong mahihain. Napakamahihain ko po. Shy girl. Alam niyo po, yung anak niyo si Orby, hindi nila alam na saan daw sila nagmana. Saan nagmana yan? Kaya nga lang talaga ako, sino yung kasama ko po? Nagiging ganon. Pero alam mo, I'm very proud na maging bunga. Wala kang doubt na, wala kang pagsisisiyan. Maybe, siguro, sa una talagang gugulat ka. Kaya naman ganun talagang, hindi natural yun. Hindi natural, supernatural, extraordinary yung ating Vilma. Kaya nasa desire, tsaka willingness na rin. Willingness. Kung noong ko matatandaan, pupunta ka ng Sodaluma, pupunta ka ng Chiba, ako na po yata yung talagang kung sa lahat na yata pinuntahan ko. Apostolic ka rin ang araw. Opo. Hindi niyo po pala, nag-preach pa ako na naunahan pa. Sa Shalom noon. Oh yeah, you really understand my preaching. Nag-i-English ako na, pero sabi ko, Lord. Kasi natatandaan niyo po sa hook, ang aking mga alumang Amerikano. Kasi Rose, pahamak ito eh. Pero alam niyo po, sa akin nakakaya, ang ginagawa ko, hindi ko alam, experience ko yun. Tumibay ako, kumapal nga, naging confident ako, wala lang, napulang, naging matibay ako, kaya yung kung ano siya, hindi na tayo. Diba, Emma? Kaya walang tutulog-tulog. Ano, nakapagkaya na kayo? Kaya nga, may mga indicators may desire, may joy, na-edify, may anointing, but don't forget, listen to that. Anong talaga niya? Ibibig talaga, ibigay talaga sa ito. Ano sana? Yung babanggitin ko, call. Yan. You have to be called by the Lord. Kasi yung pastoral, it's a call. Hindi, kung wala kang calling to pastor, ay hindi ka tatagal dyan. Ilalampasok ka ng problema dyan. Ilalampasok yung emotion mo niya, maraming problema. O pasalain ka yung mga salita ng mga kapatiran mismo. Pag hindi, ay talagang madali kang give up dyan ng pastoral. Ako,
mag-alaga ako ng aso, at least asong batalo na tao. Pero because of the call, kaya nagtatagal yung mga tao, iba nakakalbo na nga eh. Because of the call. Iba talagang pumupuluhot yung mukha. It's because of the call. Ito, I think ito ang mag-gaan sa'yo. This will see you through. Dumam ka man sa maraming problema at pagsubok because there is a call of God in your life. Kahit ano gawin ng kaaway dyan. Ay, mahirap gibain yan. Mahirap, call yan eh, call. Kapag ang mga tao talagang may call, Hindi ko siya nawawalan sa akin. hindi calling yan eh. Call yan eh. Minsan, may time na talagang parang, may mga seasons na parang nawawala ka sa loop. Yung mga call, may season na talagang minsan wala sila sa landline. Minsan may mga seasons na hindi mo sila minsan napapansin, andito lang sila. Pero yung mga nandito, sisilip-silip din yan. Ano nangyayari? Pero andun pa rin sila. Sila yung mga sideline muna sila ngayon, mga sugatan yan. Pero mga warrior yan. Pagkatapos sa valley ng mga taong yan, yung mga taong to na may call, pagkatapos nila dumaan sa valley, pag nakaahon sa valley at umaatungan na rin yan. Umaatungan na. Believe me, mga taong, mga kapalitirang naka-recover from depression, recover from problems sa mga divorce, sa mga issues sa tahanan, sa mga issues of leadership. Mga sugatan yan, pero wow, yan ang mga warrior. Ako, I for one, nakaahon ako sa area rin kaya umaatungan na rin Napansin ko yung dating ko rito sa Japan, hindi, roaring lion ng Sabi ko, hindi ako dati ganito. Last time napunta ako, konting atungan. Pero ngayon napansin ko yung atungan ko yung gustong mag-conquer ng dati kuting ka lang kuting, hindi. Roar, nagmamature tayo pinagmamature tayo sa experience, saka may call. Amen. Napakahal nito. May call. Kaya malalaman mo. Pero importante, pero siguro maganda rin yung bagamat may desire ka, ito, mahal ko pa ito. Further your training. Training, seminars, kaya training. Training mo, further it. Kailangan, hindi kasi kung magaan sa puso mo, may desire ka, well, may joy ako and peace. Wow! Nabe-bless yung mga tao. Nagpo-plus anoint. My God. Pero, kailangan mo yan. Training doesn't stop. Every one of us should learn, should grow. Di ba? Ito hindi na kagaya ito, part of training. Kaya, minsan, si Orby, sabi si Orby, ito, binigyan siya ng principles of preaching 101, preaching with persuasion. Pero si Orby, kahit sino sa atin ito, kahit anong seminar, pag hindi mo pinaghawak ng mic, at pag hindi mo pinatayo dito, iminay, wala rin kwenta kahit ilang training papuntahan mo. Kahit ilang seminar papuntahan, kahit ilang leadership hanggat hindi mo hinahawakan yung kaya kukuhanin na. Kaya train siya. Alam niya yung train yung mind niya. Na this time of the day, kinakailangan na pumunta ron. Train. Ate. Nanonood po ako ng live sa Senate kanina. Hindi ko maramdaman yung settle lang po ako para manood kasi may dalawa po akong bata. Kaya sabi ko, parang pinapapunta ako dito. Sabi ko na, hindi ko alam kung ano pakiramdam yun. So sabi ko, paano ba, late na ako kasi next time ko natin. Sabi ko, pero yung spirit ko, tinigil ako punta dito. Sabi ko, nakakahiya naman. Kaya yung pagpasok ko, medyo dahan-dahan. Kaya sabi ko, ano pong pakiramdam mo na sabi ko, wala naman ako sa desire na mag-leader, pero kahit hindi ko po siya kaya sabi ko, bakit inadala ako? Kaya nagtiripas po ako ng takbo.
So, siguro maganda, ano yan. Siguro, wala siyang desire sa ngayon. Siguro, minsan sa ngayon. And for a while. Pero sometimes, pero kung wala kang desire na maging leader, pero you have the desire to grow. Meron kang desire for to grow. At saka minsan ganito eh, ang totoo, nag-attract sa'yo rito, yung desire, because you love the Lord, you love to learn, you love to embrace more. Ano kaya tuturo pa rin na hindi ko alam? Nakakatulong ba sa'yo magmalang dumating ka? Kanina sinasabi natin? O yung... Iba po yung pakiramdam na napapuna doon ba kami kanina? Ano ang tsura na? Mas matangos ba ilong kaysa... Hindi, iba yung line, may dynamic kapag nandun ka mismo. Pero kaya sinasabi natin dito nga kanina na kahit anong training mo, kailangan merong action. There's time for action. There's time for action. Kagaya nito, mag-aasin ko na to make an action. Dahil may mga anak pa kayo, may mga anak pa kayo. Pwede po ba, hindi po ba masama na humingi ng sign kay Lord kung tinatawag mo ba ako dito? Ay, pero hindi masama. Biblical yun eh. May mga taong humingi ng signs. Dami, si Gideon, isa, sino pa, mga humingi ng signs. May mga pariseo rin na may mga unbeliever na humingi ng sign. Kaya pinagalitan sila ng Lord. Pero walang masamang humingi ng sign. Pero minsan yung sign nandyan eh, hindi mo nahihingin. May mga time na yung signs nandyan eh. Di ba? Kaya lang minsan hindi mo malaman kung ito na o ito na nga ba or minsan nandyan eh. Hindi masamang humingi ng sign. Actually sa bahay po, punta na rin natin sa tambo po ako, ang tambo. Alayan. Every time na makikita po ako ng Haponesa, yung kanta po kaya humingi ako ng prayer kay Sister Lynn na yung pag may nahipon, ikaw may nahipon sa kamay ko na dito mo ko hawakan pag-pray mo. Hindi ko po alam, kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng wisdom sa biblical word about Japanese. Kasi maano, opo, hindi pa ko ano, opo. Kaya, kaya lang po yun. Ngayon, hard ako sa Japanese. Na ano, encourage ko sila na naalalayan po. Ano po, serving gift? So, si Ate Tess kanina, anong gift sa five-year ministry na niya? Apostol. Kundi, bukod sa apostol. Evangelist. At saka yung pastor, teacher, encourager. Yung anong yan? Ate Lolet, ano yan? Meron ka magtaas ka kanina. Hindi po, Pastor. Halimbawa po, kasi minsan natawag na po ako tumayo. Kaya sa bumaba po. Pagkatawag sa akin. Parang nagkaroon po kasi ako ng doubt na, Lord, is it my calling to tumayo na? Or parang nagkaroon po ako ng insecurities. Kaya ako bumaba. Maraming problema nga yun eh. Pride, sin, compromise, sama natin insecurities. Yeah. Ay, ito talaga, kalaban to lagi. Pero alam mo, minsan para ma-overcome, paano na-overcome yan? Aside from the Spirit of the Lord. Of course, napakahalaga talaga yung Spirit of the Lord. Di ba? Kailangan. Yung insecurities. Pero may mga tao talagang, if you, alam mo naman talaga kung hindi ka tinawag doon eh. Kapag hindi ka tinawag doon, nag-i-struggle ka eh. Halimbawa, pinipilit mo maging teacher, Bible teacher, pero nag-i-struggle ka magturo. Hirap na hirap kung hindi mo ka maibukas ang bibig mo. Pero, very fluid ka naman pag sa worship, nakakanta ka ng maayos, pero sa pagtuturo, hirap. Minsan nga, isang verse, pag in-expose mo, minsan may nakita ko nitong mga kapal, na-expose ng verse, 1996, nadinig ko siya in-expose yun. 2004, nadinig ko. 2002, yung pa rin ng explanation sa verse na yun, ay, hindi ka Bible teacher. Ay, konti yan. May mga taong gano'n na limited yung limited yung explanation nila sa verse. May mga taong gano'n, it's either yun kulang sa
pag-aaral. Ay, di talaga hindi niya get. Sa training. O baka miss training. Minsan pinupwersonal lang kasi natin na sister, ikaw na Ikaw na. Walang iba. Pero minsan hindi tayo nag-call So, yun ano eh. mo yung basta pwedeng tumanggi ko doon? Ba't nga ba hindi? Kung nag-i-struggle ka eh. Pangit po yung nag-confess. Ay, talagang pangit yun. Pangit nga gano'n sinabi ni Ate Beth kanina eh, napwersa ako. Yung word na ginamit niya. Natulak. Sumugat ng puso. Pero salamat po. Nagpasalamat. Siya ngayon. Kasi noon yun eh, yung damdamin noon eh. Oo. Nasugatan mo pala si Pastor noon. Hindi. Hindi yun. Sa sarili Hindi. ko yun. Hindi mo na ngayon siya. Hindi. Ang sugatan. Sugatan na nga eh. Pastor, yung one day, nag-pray po ako kay Lord kasi, nag-depend po ako dahil sa ginawa ko ng umalis ako. Pero, hindi naman po ako totally nawala. Nagpumilit pa rin po ako maka-join sa Jacob na actually, naka-10 years na ako din. Oo nga. Then, one day, sabi po, nag-pray ako, na ano po, Lord, I want to hear your voice. Pero binigay na Lord sa akin ng born of the Spirit and be a witness. Po yun, hindi pa po yun. Born of the Spirit and be a witness. Minsan may mga gano'n. Dapat sa'yo, pag nagpe-pray ka, may mga prophetic words si Lord sa'yo. Minsan ako pag nagpe-pray, mga word lang nakikita ko. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, gusto na, paano mo nalaman si President? How do you know that? Kung naman nakita ko lang yung, may nakita lang akong word or picture at sinabi ko sa isang kapatid. And it ministers. Minsan kay Ate Lolet, siguro sa prayer niya, yun ang word na binigay, born of the Spirit. And then, ano pa isa kanina? Be a witness. Evangelist eh. Nag-win siya ng soul. Baka yun ang ministry and call niya nung mga time na yon. Nung mga time na yon, baka sinasabi sa ng Panginoon, born in the Spirit, dahil sa baka nga, yung pagkakaano mo nung time na yun, baka either napilitan ka lang, hindi talaga bukal sa kalooban mo, or hindi pa nag-mature sa iyong area ng calling mo. Kasi minsan hindi ka tinawag ang pastor, mahusay ka na magpastor. Hindi. Kinakailangan isang call na yun, isang calling na may process of growth din. Kailangan mag-mature dyan eh. Yung mag-mature yung ganong calling din eh. At saka anointing eh. Hindi ka agad-agad na biglang may dinadaan ng proseso eh. Nagmamature yung isang bagay na kung yun ang number one call mo, nagmamature, nagpa-process yun eh. Siguro yun nga sinabi ng Panginoon, well, spend time with me. Actually, Pastor, may nag-talk sa isang siguro that was 25 years ago. Tagal na, no? Tagal na. Sabi ko sa akin ng evangelist, God is going to use you. Pero I ignore the prophetic vision sa akin. Kaya nung ako pinag-pray, pumasok sa akin, sabi ko, I was para bang ma-revert ulit ako, ma-born again ka or what, but the meaning of born on the Spirit. Yeah, yung mga ganong mga word from the Lord, you have to ask the Lord, Lord, what do you mean by that? And then give God time. Give God time and magkaroon ka ng patience. At huwag tayo manip na kaagad-agad darating sa atin. It takes time. It takes time. Kasi we're involved in time. Lahat tayo rito nasa time. Nasa all time. Lahat tayo ay umiikot dun sa ano yan. Okay, siguro yung next seminar natin, end tayo ng time, marami tayong pwedeng maging follow-up seminar, depende sa kung kailan na gusto. Ako naman kasi pag Sabado, okay ako eh. Pag Sabado, okay ako. Just call my name. Pwede natin next Saturday, yung follow-up to this, yung finding your call in the body of Christ. And then sa mga pastors na mga nagdi-design, magkaroon tayo ng preaching clinics. Yung mga ganun, kasi yun ang heart ko eh. May heart na equiper. Mag-equip tayo. Pero itong mga equipping na ito, kinakailangan ito, sinasabi natin ito, tama-tama kayo, mga involved sa mga churches, andun ang practical. Yung mga practicum, andun sa mga churches. Ito kasi seminar lang ito eh. Pero yung mga practicum, mga practical steps, nasa mga localized, di ba? Naging helpful ba sa itong ginagawa natin? Gusto nyo bang maulit-ulit ito? Ulitin natin. Pag-meetingan natin, and then let's see, maganda itong venue ito eh.
Maganda itong venue ito, pwede natin magamit na for training ground sa Panginoon. Amen. Let's all stand. Thank you, Jesus. Alright, hilingin ko tatlo manalangin, ha? Siguro ang tatlo hilingin natin manalangin, yung mga hindi pa nagpe-pray, ang pagpe-pray natin. Bahagi ito ng practical training natin. Ganito pagpe-pray natin, tatlong area, ha? Una, yung gawain para bukas, bigyan ng Panginoon ang mga pagpalain ng Panginoon, yung mga services, yung mga pastors. And then, pangalawa, hihilingin natin sa Panginoon yung sa bansa. And then yung pangatlo, dito sa mga gifts na napag-aralan yung fivefold ministry, let's desire and ask the Lord. Lord, saan ba ako rito? Kung di pa clear sa iyo, kung saan ka rito, you can ask the Lord na bigyan ka ng clarity of mind. Tatlong hindi natin siguro okay, masusurprise pagka-in-appoint ko kayo. Okay lang? Sister, ikaw mag-pray para bukas sa gawain natin, ha? Ikaw mag-pray. Una yan. Pangalawa, ate, kayo po. Tuloy pa siya kung meron sabi. Kayo mananalangin sa bansang Japan. Siguro yun sa dahilan kung bakit dinala yung paamo ng Panginoon sa lugar na ito. Sister, pasensya na, kalimutan kong pangalan. Ikaw na mag-pray sa itong napag-aralan natin na mag-operate. Di ba maganda mag-operate sa body of Christ, sa church natin? Pag ito, I think pag ito operation itong fivefold ministry sa body, kailangan natin lang ito. Mag-pray. Isa-isa natin gawin, ha? 1, 2, 3. At tayo lahat dito, mag-join tayo. Pero minsan, ganito kasi nangyari, minsan maingay tayo. Ito, hindi madidinig talaga nagpe-pray. Ganito gagawin natin. Okay lang tayo magingay. Yung alam mo tayo. Yan ang DNA natin. Yes! Mapa-amen tayo. Yes, Lord! Okay yan. DNA natin yan eh. That's we are. That's who we are. So ganito gagawin natin. Para matinig natin ang boses, para lapitin natin sa harapan, at sila ay hahawak ng microphone. Ito eh, no? Sige, sister. At kahit mag-ingay pa kayo, kahit kayo mag-amen. At DNA ng Jacob yan eh. Sige. Sister, ikaw muna mauna. Dito po. Sister, halika. Para natin na tayo. Ayan. Amen. Amen. Ito, hindi ko pa ito natin na harap tayo rito. Ayan. Kayo umauna mag-pray, bigyan yung mic sa kanya second, tapos siya. Then I'll close in prayer. Let's join. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Panginoon at dinala niyo po kami dito sa leadership training na ito Panginoon at napaliwanagan po kami ng aming mga isip at puso o Lord. Marami po kami natutunan sa iyo Lord. Lord, pagpalain niyo po Panginoon ng mga gawain namin. Bukas po ang aming Sunday services. Yes, Lord. Bless mo po Panginoon ng mga pastor na magsasalita sa harapan ng Lord. Hallelujah. Pagpalain po Panginoon ng mga worshipers, O Lord, na magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Lord, to glorify your name, O Panginoon. To give you thanks, O Lord. Lahat po ng mga workers, O Lord, tinataas ko po sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng spirit, O Lord, sa spirito na joy in their heart, Panginoon, to serve and to love you, O Lord. Yes, Pagkat Panginoon, ang lahat ng mga ginagawa namin ito, Panginoon, ay isang uri ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. At Panginoon, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ng mga kapatiran, lahat ng mga kapatiran, O Lord, na magdalo sa kanilang bahay pa ng bahay, Yes, O Lord. Lord God. Amen. Para bukas, Panginoon, at pati rin po, Panginoon, mga kapatiran namin na hindi po nakakapagdalo, Panginoon, ito akayin niyo po kanilang mga paa, Panginoon, na
pumunta ko na bahay panambahan at makinig ng iyong mabuting salita, Panginoon. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga bata na dadalo sa iyo, Panginoon, at makikinig ng iyong mabuting salita. Ang lahat na ito, Panginoon, ay tinataas ko po sa iyong matamis sa pangalan. Kami po ay patuloy na nananalangin. Hallelujah. Sweet people, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Ganun is your name. Yes, Lord God. Sa lugar nito, Salamat po. naman namin ang appreciation. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name, Lord Yes, Jesus. Lord God. And I pray, Lord God, sa bansang Japan, Panginoon. Yes, Lord. Sa bawat lugar, Lord God, dito sa Japan, Lord God, itinataas ko sa inyo, Panginoon. At lalo-lalo na po sa aming mga asawa, Panginoon. Yes, God. Hallelujah, Lord Yes. God. Oh, Sa God. bawat isa, Lord God, na may asawang Japanese, Lord God. Hallelujah. Lord, sa bawat isa, Lord God, sa mga kapatiran na may asawang hapon, Panginoon, Lord, nagpapakumbaba ko, Lord God. Lord, salvation, Lord God, ang hinihiling namin, Panginoon. Lord, na makakilala sila sa inyo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah, Lord God. Gawin niyo po kami instrumento, Lord God, sa kanila, Lord God. At ang anointing na natatanggap namin sa inyo, Lord God, ay may power namin sa kanila, Panginoon. May impart namin, Lord God, sa buong pamilya namin, Lord God, sa mga mother-in-law, sa mga in-laws namin, Lord God. Hallelujah. And I pray, Lord God, in Jesus' name, Lord God, right now. Yes, Lord. We claim, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Sa pangalan niyo po, Panginoon. Lord, sa burden ko po, Lord God, ang mga hindi pa nakakilala sa inyo, na mga kapon. Lord God, nagsama-sama na po dito sa bansa Japan, Lord God, ang dami na po mga lahi. Lord God, Lord God, dinadalangin ko po, Lord God, ang mga tao dito sa bansang Japan, Lord God. Maging isang unity po, Lord God, na magpuri sa inyong Panginoon. Hindi ko po alam kung anong mga... Hindi ko po alam, Lord God, anong layunin niyo po sa akin ngayon sa hapon nito, Lord God. But Lord, I thank you, Lord God, that nakadating ako dito, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat. And I give you praise, Lord God, that I'm here right now. Thank you, Hindi ako mapakinig kasi sa bahay kanina, Lord. So, I'm praying to be here, Lord. And I pray sa mga ginamit yung tao dito, Lord God. Maraming salamat po sa anointing, Lord. Hallelujah. Tinataas ko po sa pangalan ng Panginoon Jesus, we continue praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, muli namin tinataas ang iyong pangalan sa araw na ito, O God. Pinapasalamatan ko, Lord, yung mga ginamit mo, Lord, sa Brother Shalin, kay Pastor Romy, Panginoon, sa lahat ng mga umawit, Panginoon, sa lahat ng mga espiritu, Lord, na narito, O God, nakasama namin, Lord. Lord, yung mga kapatiran, Panginoon, Lord, na nagnanais, Panginoon, yung aming, yung desire ng aming puso, Panginoon, na mapag-aralan, O God, yung leadership training, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa anointing ng bawat isa, O God, na may pinaalala ka sa amin. Hallelujah. Lord, nakamit namin ito, Panginoon, at naabot, O God, hindi lang ng aming isip pa, O God, pati ng aming puso. Alam mo rin, Panginoon, kung sino yung iyong nahawakan, Panginoon, kung sino yung iyong napupusuan, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, nalalaman namin, Panginoon. At kung hindi pa man namin nalalaman, alam na namin, Panginoon, kung saan kami ihaharap, O God. Yes, Lord. Kung saan mo kami, Lord, itatayo, O God. Lord, mapanindigan namin ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Dahil, Lord, sa ito, ikatatatag namin, Lord. Ikatatatag na yung iglesia, O God. Doon, Lord, sa leadership gift mo, O God, sa 5 na binigay mo sa amin, O God, kung nasaan ba kami roon? Lord, ipaalala mo palagi sa amin, Panginoon. Ma-training namin, Lord, yung aming sarili, Panginoon. Hindi lang sa aming sarili, O God, maging sa aming pamilya, O God, na makita sa aming, Panginoon, na naroon sa amin, O God.
Kung hindi ito makita, O God, paano na yung napag-aralan namin, O God? Yes, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Nadarama namin, Panginoon, yung mga pag-aaral na ito, Lord, na nakaputi sa amin, O God. Hindi namin ito, Lord, iwawag din sa aming buhay, Panginoon. Kundi, Lord, magpuro ito, O God. Mag-overflow ito, O God, sa buhay namin, O God. May pagpapatuloy, may bibigay, Lord, sa mga hindi nakarinig, O God. At hindi lang mananatili sa amin, Panginoon. Kundi, Lord, may ibigay namin ito sa iyo, O God. At maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, sa pagtitraining namin ito, God, ibuhos mo sa amin, Lord, ang the night of the fruit of the Holy Spirit, O God. Lord, nais namin, Lord, na ibahagi mo sa amin ito, O God, dahil ito'y kailangan namin, Panginoon, para kami tumaktak, Panginoon. Maraming salamat sa iyo at tunay na, Lord, ibinabalik namin sa iyo ang tunay na papuriparangal sa iyong pangalan lamang. At lahat ng dalangin namin at sinselyuhan namin, Panginoon, ng iyong pangalan. Sa iyong pangalan lamang kami, Lord, tatataguhan. Maraming salamat sa iyo at tunay na, Lord, pinupuri ka at pinapasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's just lift our hands to God. Both hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord God, we see these hands lifted up on high, hungry and desiring for your touch. Father, I pray in the name of Jesus, Lord, may the Spirit come, Lord, and touch each one's lives here today. Lord, Father, in the name of the Lord, we're desiring, Lord God, to see this nation come to the feet of Jesus Christ. Lord, this is impossible with our strength, but nothing is impossible with you, Jesus. Lord, we're up here to the challenge, Lord God, Panginoon, that we as individual, as a group, Panginoon, you are called us, Lord God, in this nation for a purpose, Panginoon. Father, now I pray from heaven, Lord God, would you touch each and individual lives right now in the mighty name of Jesus. Oh God, Holy Spirit, you are the giver of gifts. You are the one who confirms the call. Father, I pray, Lord God, let the call and the ministry of apostle, prophets, evangelists, teacher, Lord God, come, Lord God, and let you, Holy Spirit, confirm, Lord God, in the hearts and in the lives of these people, Father. Lord, in the name of Jesus, let there be individual, Lord God, who would rise up to the challenge, Lord God, who would raise churches, Lord God, who would raise, Lord God, leaders for the name of the Lord Jesus Christ. Lord, I pray, Lord, for impartation of gifts. Lord, I pray for interpretation, Lord God, of teaching anointing, Lord God. I pray in the name of Jesus, Lord. I pray, God, even the gift of healing, Lord God. Lord, and thank you, Jesus, that they are in operation, that they are available in the body of Christ. Lord, I thank you, Lord God, Father. Lord, the Holy Spirit come and minister, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. This is your church. This is your people, Panginoon, God. Lord God, I believe, Lord God, when the church was born, it was not born weak. It was born in power. In the book of Acts chapter 2, Lord God, the church was born in power. Father God, in the name of Jesus, I pray, Lord God, for the same power, Lord God, that's from on high, that was experienced, Lord God, by the early church, by the early disciples, Father, in the name of Jesus, Lord God. Let the same Spirit, Lord God, that encouraged the disciples in the book of Acts, let the same passion, let the same fire, Lord God, be upon all of us right now in the name of Jesus, Lord. Father, we pray, Lord, sa mga pastors, Lord God, na nare-represent ng bawat churches dito, Panginoon. Father, we pray for stability. Lord God, we pray, Lord God, for stability in the name of Jesus. Even, Lord God, for those brothers and sisters who have an undivided heart, an undivided attention, who's living in a compromised life. Lord Father, in the name of Jesus, Lord, we pray, Lord God, for the power of the Spirit. We pray, Lord God, that you will talk to them. Lord, we pray, Lord, that you will speak to them, Lord God. Father, you are alive, Lord. Send your Spirit, Lord God, in this place. Lord, I believe, Lord God, from among us, prophet will rise. From among us, Lord God, apostle will rise. From among us, Father God, we will hear word from the Lord. Father, I pray in the name of Jesus, pour out, Lord God, that apostolic gift, Lord God, that
prophetic gifts, Lord God. All of us, Lord God, Father, I pray, Lord God, Lord, I believe, Lord God, some of us, Lord God, here in this building, Lord God, will walk under the anointing of a prophet, Lord God. Some of them will receive vision. Some of them will receive words. Father, I thank you, Jesus. Lord, as you give that to us, Lord God, help us to walk in humility. Help us to walk in grace. Not to be judgmental. Not to be critical. Not, Lord God, but edify the body of Christ and glorify your name. Lord, dismiss your people today. We bless you, and we're so blessed with the presence of the Holy Spirit. Yes, we pray in Jesus' name. Amen.